The Boss Husband. Credit to the author. 941 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Namula ang mukha ni Marian ngunit pinanatili niya ang tipid ng ngiti sa kanyang mukha. Lumingon siya kay Karen na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Humingi ng tawad sa kanya ang tingin ni Karen. Naglakad siya sa harap ni Gavin at marahang tumango bilang pagbati. "Sir, pasensya na po sa pag-istorbo sa inyo sa oras niya. My mom insisted to visit today." Napangiti si Gavin. "Hindi krimen ang pagdalaw sa akin, hindi na kailangang patawarin. Nabalitaan ko na bahagi ka ng Group of 8 sa Red Flame Iron Brigade. Nakikita kong pareho ka pang bata at may kakayahan. Tama iyan." Agad na sumulong si Sarah. "Marshall Gibson, lagi akong nag-aalala kay Karen. Masyado siyang walang muwang at walang kumpiyansa, sana maaligan mo siya. Naku, may dala rin akong regalo para sa iyo." Pagkasabi noon, inilagay niya ang pulang kahon sa marble table. Hindi alam ni Justin kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Ang kanyang biyenan ay talagang ginagatasan ng kanyang pagbisita sa Gibson clan. Kinindatan niya si Karen at nagpout. Kumikislap ang mga mata ni Karen ngunit nanatili siyang tahimik. Mula sa sandaling pumasok si Karen sa pavilion, masasabi ni Justin na siya ay pumasok sa yugto ng innate. Hindi mahirap isipin dahil ang kasulatang ibinigay niya sa kanya ay higit pa sa sapat para gabayan siya sa yugto ng innate. Dahil din sa kanyang pagpapabuti sa paglilinang, siya ay tila mas kalmado at nakolekta kaysa dati. Natuwa si Justin nang makitang tama ang desisyon niya. Kasabay nito, binuksan ni Rebecca ang red along ibinigay ni Sarah. Sa gitna ng kahon ay isang ligaw na halaman ng ginseng. Walang gaanong ugat dito ngunit napakahaba nito kaya kailangang ibalot ang mga ugat sa halaman ng maraming beses. Nagliwanag ang mga mata ni Gavin. Ito ay dekalidad na ginseng mula sa Changbai Mountain, hindi ba? Kung titingnan mula sa hitsura nito, ito ay dapat na higit sa 100 taong gulang. Matingkad na ngumiti si Sarah. "Napakaganda ng mata mo, Marshall. Tama ka, ang ligaw na ginseng na ito ay mula sa Changbai Mountain. Ito ay isang pamana ng pamilya sa loob ng mahigit 100 taon. Sa paglipas ng 100 taon ay parang masyadong exaggerated." Hindi talaga naniniwala si Justin. "Anak, hindi mo masasabi iyan. Maaaring maraming peke sa merkado ngunit ito ang tunay na pakikitungo," masayang sabi ni Sarah. Napangiwi si Maria nang marinig niyang tinawag siya nitong manugang. Kinurot niya ang baywang ni Justin mula sa likod na gustong umalis kaagad. Pakiramdam ni Justin ay walang magawa. Kung wala si Marian, niyak na sana niya nang mahigpit si Karen dahil matagal na niya itong hindi nakikita. Nakakalungkot na kailangan niyang pigilan ang sarili. Kinuha ni Gavin ang kahon na may hitsura ng pagsang-ayon. "Lagi nating tinitingnan ang hugis at kulay ng ginseng. Tingnan mo ito. May 4 na linya rito na nagpapahiwatig na ito ay maturity na. Puno ang kulay at malinis at mahaba ang mga ugat. Mapapatunayan ko na mahigit 100 taong gulang na ito. Masaya ka ba sa regalo?" Tanong ni Sarah habang nakangiti. "Hindi ko matatanggap ang red along ito ay masyadong mahalaga," magalang na sabi ni Gavin. Mabilis na tumanggi si Sarah, "Syempre hindi, narito si Justin at ibig sabihin ay biyenan tayo." Ang ilang mga bagay ay sinadya upang iwanang hindi sabihin kahit na para sa isang hindi karaniwang mapurol na tao. Alam ni Sarah na hindi tatanggihan ni Gavin ang babaeng tulad ni Karen bilang kasintahan ng kanyang apo. Well, hindi sana ito pinayagan noong nakaraan. Ngunit sino ang hindi nagkaroon ng magulo na pamumuhay sa isa sa 4 na pangunahing angkan? Alam na alam ni Gavin ang relasyon ni Karen at Justin, kaya naman pinapasok niya sila. Gusto rin niya si Karen. Ngayong sinabi na ito ng malakas, namula si Karen at umiwas ng tingin. Si Justin ay maaari lamang mag-alok ng tahimik na paghingi ng tawad kay Marian sa pagtitiis nito. Sa palagay ko tatanggapin ko ito, sabi ni Gavin at ipinasa ang kahon kay Sony Ang. Napangiti si Sarah nang marinig niya iyon.
Ang pagtanggap ni Gavin ay nangangahulugan na si Karen ay tinanggap niya. At kung tinanggap si Karen, siguradong susunod si Karina. Kasunod nito, inutusan ni Gavin ang mga katulong na magdala ng higit pang mga tasa at nanyayahan sina Sarah at Karen na manatili para sa hapunan. Si Sarah ay higit na masaya na sumunod. Nagsimula siyang makipag-chat kay Rebecca habang humihigop ng tsaa. Well, maaaring mas mababa ang status ni Sarah ngunit nangangahulugan iyon na mas madali siyang kausap. Mabilis na nakapagpainit si Rebecca sa kanya kahit na magkakilala lang sila sa ilang mga social event. Umupo si Karen sa tabi ni Marian at nagbahagi ng mga simpleng pagbati sa isa't isa, hindi alam kung ano ang sasabihin. Si Justin, sa kabilang banda, ay abala sa paglamon ng pagkain sa kanyang harapan habang iniisip kung paano niya masisira ang yelo sa pagitan nila. Mahirap dahil pareho silang mahiyain, reserved at cool. Hindi na makaupo si Marian kaya tumayo siya para ibuhos ang tsaa para sa lahat. Sakto sa sandaling ito na itinuon ni Sarah ang kanyang mga mata sa pulso ni Marian. Ah, ang ganda ng jade bangle mo, komento ni Sarah. Noon lang napansin ng lahat na may lumitaw na bangle sa kanyang pulso, bagay na wala roon noon. Sina Gavin, Soniang, at Rebecca lamang ang nakakaalam ng kahulugan sa likod nito. Sinulyapan ni Gavin si Rebecca ng may kasiyahan. Si Karen ay hindi talaga interesado sa alahas ngunit ito ang nakakuha ng kanyang pansin sa partikular. Si Justin ay tumingin ng malapitan at humiga nang makita niyang ito ay isang espesyal na bagay. Marian, saan mo nakuha ang bangle? Tanong ni Justin. Hindi gustong ipakita ni Marian ang pagkapahiya sa mga titig na nakukuha niya. Binigyan ako ni Mama kanina. Muli niyang ikinwento ang narinig niyang kwento mula kay Rebecca. Sumili ang paninibugho sa mga mata ni Sarah nang marinig niya na ito ay isang pamana ng pamilya para sa panganay na manugang ng angkan ng Gibson. Ngumiti siya at sinabing, Rebecca, magkapares ba ito? Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Rebecca nang marinig niya ang kanyang tanong. Napangiti siya ng awkward at sinabing, isa lang. Gawa ito sa jadeite na napakabihirang na isa lang ang nilikha. Nako! Ay sayang naman. Hindi ko pa nabibigyan si Karen ng kapirasong alahas noon. Napakapalad ni Marian na magkaroon ng biyanang tulad mo. Namula si Marian at palihim na tinitigan si Justin. Nagkunwaring inosente si Justin. Sumingit si Karen, bagay sa iyo ang bangle Marian. Napakaganda nito para sa iyo. Natigilan si Marian saglit bago nagpasalamat sa kanya ng nakangiti. Isang papuri mula kay Karen ang tila nakabawas sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Saglit na nag-isip si Justin at tinanong si Soniang, Lola yan, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang espesyal sa bangle na ito? Natarante si Soniang. Special. Anong ibig mong sabihin? Akala ni Justin. Ang kanyang paglilinang ay hindi sapat upang piliin ang mga tunay na katangian ng bangle. Nagtataka siya kung sino ang nagbigay sa kanila ng bangle ngunit nagpapasalamat siya dito kahit papaano. Wala lang. Mukhang maganda. Tumingin si Justin kay Marian. Mahal, isuot mo yan at huwag mong habarin. Ang ganda. Hindi naintindihan ni Marian ang ibig niyang sabihin. Ito ay ganap na random sa kanya. Gayunpaman, tumango siya dahil nangako siya kay Rebecca na isusuot niya ito hanggang sa siya ay manganak. Tumango si Sarah. Anak, nabalitaan ko kay Karen na malapit na kayong magdaos ng kasal ni Marian. Sabihin mo lang sa amin kung kailangan mo ng tulong. Alam kong kailangan mong maging patas ngunit kung kailangan mo ng mga abay, matutuwa sina Karen at Karina na gampanan ang papel. Bumagsak ang mukha ni Marian nang marinig niya iyon. Nanay. Sinubukan siyang pigilan ni Karen. Sumimangot si Justin at uminom ng tsaa bago sinabing, Tita, kung hindi ako nagkakamali, pinalayas mo ako sa bahay noong una nating pagkikita. Tinanggap mo pa nga si Edison na pakasalan si Karen. Sa palagay ko, may mga bagay na dapat talagang hindi sabihin. Natigilan si Sarah at napangiti sa kahihiyan. Bumalik siya sa upuan niya at nanatiling tahimik. Humingi ng tawad si Karen kay Justin. Malinaw na hindi siya masisisi ni Justin, ngunit nagpasya siya na hinding-hindi siya magiging mabuti kay Sarah at sa kanyang bibig ng malawakang pagkawasak. 942. Hindi nagtagal ay oras na ng hapunan at nagsimulang maglabas ng hapunan ang mga katulong.
Nagtipon ng lahat para simulan ang kanilang pagkain. Tila nasiyahan si Gavin sa presensya ni Karen na ikinakapit ang baso ng alak sa kanya. Karen, nabalitaan ko na nilitis ka sa korte dahil sa pagprotekta kay Justin ngunit hindi na ako magtataka pa ngayong gabi. Pero, hayaan mo akong bigyan ka ng toast sa iyong pagsusumikap, seryosong sabi ni Gavin. Hindi na nagulat si Marian dahil narinig niya ito mula kay Justin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na marinig ito sa pangalawang pagkakataon ay mas mabuti. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na marinig ito ni Rebecca. Nagtanong siya dahil sa pag-aalala, kailan ito nangyari. Justin, bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa wakas ay nakahanap si Sarah ng pagkakataong sumingit. Namumula ang mga mata niya at bahagyang naluluha. Rebecca, hindi mo alam ito. Nang magkaroon ng away ang son-in-law sa Zeng clan, pinatay ni Karen si Magnus Zeng para sa kanya. Muntik na akong himeteyan nang malaman ko ang balita. Naantig si Rebecca at ngumiti siya kay Karen. Hayaan akong mag-toast sa iyong sakripisyo bilang kanyang ina. Bahagyang nakaramdam ng awkward si Karen tungkol dito ngunit nakipag-clink pa rin siya sa kanya ng salamin. Karen, huwag ka nang gagawa ng mga kalokohang ganito. Imposibleng may mananakit pa sa kanya. Inaliw siya ni Rebecca. Nagkatinginan sina Justin at Karen. Masyadong mabilis lumipas ang oras. Parang kahapon lang nangyari ang lahat. Tahimik na nakinig si Marian sa gilid. Ang hirap marinig sa pangalawang pagkakataon pero hindi siya nagseselos. Ito ay ang katotohanan. Tumawa si Gavin at nagtanong, Karen, alam kong may nakababatang kapatid ka. Oo, Karina ang pangalan niya. Nasa Stonegate siya nagtatrabaho bilang hepe ng pulisya. Napangiti si Karen, mas nakahinga siya ng maluwag na pinag-uusapan ng kanyang kapatid. Tumanggaw si Gavin bilang pag-unawa. I welcome you and Karina to come and visit next time. Medyo malungkot ako dito at natutuwa akong makita kayong mas madalas dahil kayong dalawa. Close with Justin. Ang kanyang hangarin ay medyo halata sa mga tao sa pavilion. Talagang sinabi niya na tinanggap niya ang magkapatid na Colin sa kanyang bahay. Nang marinig ito, mas nasasabik si Sarah kaysa dati. Hinawakan ni Rebecca ang kamay ni Marian bilang pagtatangkang aliwin siya nang makita niyang kinakagat na ni Marian ang sariling labi. Tumingin si Marian sa kanya at nakita ang kanyang nakakaaliw na tingin. Bamantong hininga siya at napagtanto na ito ay hindi maiiwasan. Hindi siya kasal sa isang normal na pamilya. Maaaring gusto siya ni Gavin bilang isang apong babae ngunit hindi sinabi na siya lang ang mag-isa. Ang Gibson clan ay walang gaanong supling kaya natural, si Gavin ay higit na handang itama iyon. Pagkatapos ng lahat, halos 2 taon nang ikinasal si Justin kay Marian at wala pa rin silang anak. Sa buong hapunan, tila interesado si Gavin sa kanyang nakaraan, nagtatanong sa kanya ng maraming katanungan tulad ng kanyang karanasan sa pag-aaral ng martial arts at ang kanyang mga nakaraang misyon. Sinagot ni Karen ang kanyang mga tanong ng mahinahon at magalang. Matapos niyang malaman na talagang gusto siya ni Gavin, ang unang kaba ay nawala sa mas mahinang paggalang. Si Marian ay nakaupo sa sulok, mas nakakaramdam ng pagkabigo kaysa dati. Pagkatapos ng hapunan, hiniling ni Gavin kay Sony ang na mag-impake ng ilan sa mga gulay na kanyang itinanam para sa kanila. Ito ay walang mahal ngunit ang kahalagahan sa likod nito ay mabigat. Siya ay nagbigay ng isang mahalagang bagay upang ipahiwatig ang kanyang buong pusong pagtanggap. Pinili ni Justin na manahimik sa account ni Marian. Nangako siyang bibisitahin si Karen kapag aalis na sila. Alam ni Karen na malapit na silang magdaos ng kasal pero hindi rin siya nagseselo sa mga ito. Alam niya na mahirap ang daan para sa kanila mula noong binabantayan niya si Justin. Naging tahimik ang kapaligiran pagkaalis nila at binuksan ang mga ilaw sa mansyon. Sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin sa gabi, ang mga katulong ay papasok labas na isinasagawa ang kanilang mga tungkulin. Si Gavin ay bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Kahit gaano pa siya kalakas at kakilala, sa huli, matanda pa rin siya. Sa kabilang banda, dinala ni Rebecca sina Justin at Marian sa isang bagong ayos na silid. Ang kwartong ito ay para sa inyong dalawa. Alam kong magkaiba kayong natulog sa Stonegate, ngunit hindi ako papayag dito sa Central City. Sumasangayon din ang lolo mo sa akin. Hinailan ni Rebecca ang kamay ni Marian.
Kung may kailangan ka, magtanong ka na lang sa mga katulong. Kayo ang susunod na babaeng pinuno ng bahay. Ang mga katulong ay nagtatrabaho para sa amin sa mga henerasyon, sila ay pamilya din. Nalaman ito ni Rebecca sa pamamagitan ng kanyang mga nakaraang karanasan at ngayon ay ibinabahagi niya ito sa kanyang manugang. Si Marian ay masunurin na nakinig sa kanya at sinubukang alalahanin ang lahat ng kanyang sinabi. Pagkaalis ni Rebecca, sina Marian at Justin na lang ang naiwan sa koridor. Napagtanto ni Justin na namumula si Marian kaya mas kaakit-akit siya kaysa sa normal. Mahal, pasok na tayo. Lumapit si Justin sa pinto at pinagbuksan na nito. Tumangala si Marian at nahihiyang tumango. Pagpasok nila sa kwarto ay nakita nilang iba ang palamuti kung ikukumpara sa ibang bahagi ng mansyon. Ginawa ito sa isang mainam na modernong disenyo na may state-of-the-art na dekorasyon. Maliban sa kwarto, mayroong isang malaking banyo, isang walk-in closet at isang maliit na bar na may iba't ibang uri ng alak mula sa buong mundo. Siguradong pinag-isipang mabuti ni Rebecca kung paano palamutihan ang kanilang silid. Si Marian ay mas nakatutok sa nag-iisang kama sa kwarto. Bagaman ito ay napakalaki, nangangahulugan ito na kailangan nilang ibahagi ito. Maaari akong matulog sa sahig kung hindi ka komportable, sabi ni Justin mula sa likuran. Lumingon si Marian at nag-alinlangan sandali bago umiling. Kailangan kong masanay sa huli. Hindi naman ganoon kalaki. Bakit hindi ka muna mag-shower? Mahabang araw na, malumanay na sabi ni Marian. Tumango si Justin, hindi nagulat sa kanyang sagot. Bukas na siya sa pagsasakatuparan ng kanilang kasal kaya ang paghahati sa kama ay isang hakbang na lamang. Kaya kong kontrolin ang pawis ko para hindi talaga ako madumi. Bakit hindi ka muna? Sabi ni Justin. Kailangan kong tawagan si Natalia at Melinda at Hannah. Tuloy-tuloy pa rin ang buhay sa labas. Sabi ni Marian, medyo nahihiya. Hindi napigilan ni Justin ang tumawa. Parang hindi nababagay sa kanya ang buhay ng isang may bahay. Ikakasal na siya at trabaho pa rin ang nasa isip niya. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas si Justin sa shower na nakasuot ng maluwag na boxer. Itinuro niya ang banyo at napangiti nang makitang katatapos lang ng tawag ni Marian. May malaking bathtub sa loob. Bakit hindi tayo mag-shower ng magkasama? Sa tingin ko ay talagang gusto iyon ni nanay. Si Marian ay naging pulang-pula nang makita niya ang kanyang hubad na katawan. Inikat niya ang mga mata sa kanya at sinabing, tumigil ka na sa kalokohan. Maaari mong yayain si Sister Karen na maligo kasama mo. Napakaamo niya, I bet sasabihin niya oo. Nagulat si Justin sa unang ngunit ngumisi siya pagkatapos. Alam ko, nagseselos ka. Ako, hindi ako. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin. Hindi niya sinasadyang napaawang ang bibig niya. Kinuha niya ang kanyang mga damit at tumakbo sa banyo. Tinukso siya ni Justin. Tandaan mong hugasan ang iyong sarili, ayaw kong makaamoy ng maasim sa kama. Ibinagsak ni Marian ang pinto sa kanya at nagsimulang magreklamo. Makalipas ang ilang segundo, narinig ni Justin ang pag-agos ng tubig sa banyo. 743. Hinayla ang kumot pataas. Pagkatapos asarin si Marian, humiga si Justin sa kama at tinitigan ang chandelier na nakasabit sa kisame. Napakaraming pangyayari ang naganap at unang araw pa lang niya sa bahay. Maaari lamang isipin ng isa ang mga bagay na magaganap sa buong paglalakbay niya pabalik. Isang oras na ang lumipas habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga iniisip at nagmumuni-muni sa araw na iyon. Tumingin si Justin at nakita niya si Marian na lumabas ng pinto. Suot na niya ang cotton pajama niya na may mga makukulay na tuldok. Kung hindi siya nagkakamali, regalo iyon ng dating presidente. Medyo natakpe ng pijama ang kanyang mga kurba. Pinatuyo na niya ang kanyang buhok na tila malasotla sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang balat ay orihinal na fair ngunit pagkatapos ng shower, ito ay tila fairer kaysa dati. Napakurap siya at naglakad sa kabilang side ng kama habang sinusubukang manatiling kalmado. Sa sandaling umupo siya sa kama, napagtanto niyang nakatitig pa rin si Justin sa kanya. Inangat niya ang kanyang ulo sa gilid at nagtanong, ano ang tinatitigan mo? Matulog ka na. Akala ko magsusuot ka ng sexy lingiri. Bakit ganyan ang suot mo? Napangiti si Justin. Bakit ako magsusuot? Bulong ni Marian.
Pabirong sinabi ni Justin, dumating si Karen ngayon. Hindi ba dapat gumawa ka ng isang bagay para akitin ako? Kung ito ang ideya mo ng pang-aakit, maniwala ka sa akin, hindi ito gumagana. Ikaw. Binubuli mo na naman ako. Hindi kita papansinin. Hinailan ni Marian ang kumot sa kanyang sarili sa inis. Tumalikod siya na nakaharap kay Justin at sinubukang makatulog. Ngunit walang kabuluhan, narinig ni Justin ang kanyang pabago-bagong pattern ng pagna na nagpapahiwatig sa kanya na wala siya sa kapayapaan. Marahan siyang napabuntong hininga. Pagkaraan ng ilang sandali ay hinailan niya ang kabilang bahagi ng kumot at pumasok sa loob. Ramdam ni Marian na papalapit siya. Ngunit walang babala, idiniin niya ang kanyang katawan sa likod niya. Kulot niya ang kanyang katawan ng katutubo at nagsimula siyang huminga ng mas mabilis na may pamumula ng mukha. Bago pa siya makapag-react, inilagay na ni Justin ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at sinandok siya ng mahigpit. Nagsimulang tumayo si Justin nang maamoy niya ang bango ni Jasmine mula sa kanyang buhok at katawan, na sinamahan ng malambot na pakiramdam sa kanyang mga bisig. Sa una, natiis ito ni Marian. Pero nagbago ang lahat nang maramdaman niyang may matigas na bagay na sumundot sa kanya sa pagitan ng kanyang mga hita. Napaungol si Marian sa ilalim ng kanyang haplos. Hindi na siya mapakali nang mapagtanto niya kung ano ang pumipintig sa kanya. Agad namang humingi ng tawad si Justin. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Medyo gumagana lang ng maayos ang mga organ ko. Nakagat ni Marian ang kanyang labi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pumikit siya at nanginginig ang mga pilik mata. Pinakabehan siya at pinapahiya ni Justin. Ito ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa naisip niya. Sapat na sa kanya ang pagpisil nito sa pagitan ng mga hita niya at lumalaki pa ito. Dahan-dahan, naramdaman niyang binubuksan nito ang kanyang puwet. Ang kanyang cotton pajama ang tanging harang sa pagitan niya at ng kanyang katawan. Mahigpit na daw maikit ang tela sa kanyang balat. Pakiramdam niya ay nanlambot ang kanyang katawan sa ilalim ng init nito. Gusto niyang lumayo sa kanyang ngunit hindi niya magawa na pagtantong nawalan siya ng lahat ng lakas. Pinahirapan siya ni Justin sa pagdiin ng kanyang kamay sa kanyang tiyan. Si Marian ay nasa cloud 9, hindi gustong ilabas ang sarili mula sa kanyang katawan. Pareho silang nanatiling tahimik sa awkward moment na ito ng ilang sandali. Ang nakababatang kapatid na lalaki ni Justin ay sa wakas ay umatras nang mapagtanto nitong ang may-ari ay hindi nagpaplanong kumilos. Nakahinga ng maluwag si Marian. Halos basang-basa na siya sa pawis dahil sa patuloy na pagpapasigla. Mahal, hindi mo kailangang kabahan. Gusto lang kitang yakapin. Nangako ako sa iyo pagkatapos ng kasal. Bulong ni Justin sa kanyang mga tainga. Nakaramdam si Marian ng aliw at pagkadismaya sa parehong oras. Malumanay na tanong niya, patuloy mo ba akong yakapin? Gusto kitang yakapin para matulog, sabi ni Justin. Bakit? Hindi ko alam, ang sarap lang sa pakiramdam. I've never got the chance and I never wanted to force it because I thought true happiness comes when it happens naturally. Napangiti si Justin. Binuksan ni Marian ang kanyang mga mata at ang kanyang tingin ay puno ng lamang. Hindi ako makatulog. Huminto si Justin. Alam ko, kailangan kitang yakapin. Lolo. Mukhang gusto niya si Sister Karen. Nagsalita si Marian sa malambot ngunit determinadong boses. Dahil si Karen ay isang sundalo, isang tapat sa ganyan. Siya ay hindi makasarili, masunurin at maganda. Walang utak na gusto siya ng mga matatanda, sabi ni Justin. Pero mukhang hindi ako gusto ni Lolo. Medyo mahina ang tunog ni Marian. Kumunat ang noo ni Justin. Ano kaya ang iniisip mo? Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Tulad noong hapon na hinaila ko ang mga karot dahil sa curiosity, galit na galit siya sa akin. Hindi ko akalain na magiging ganoon kagalit siya kay Sister Karen, bulong ni Marian. Sinampal ni Justin ang kanyang mga labi. Yung matandang iyon. Patawarin mo ang kanyang matanda at walang kwentang utak. Hindi mo masasabi ang tungkol sa iyong mga nakatatanda. Tinanguan siya ni Marian. Tumawa si Justin. Siguro nagmamalasakit lang siya sa mga gulay na kanyang itinanam. Sinabi niya na ito ay mabuti. Humi si Marian bilang pagsang-ayon ngunit nagbago ang isip niya makalipas ang ilang segundo. Ngunit hindi man lang siya nag-effort na kausapin ako habang kumakain. Interesado lang siyang kausapin si Sister Karen.
Napabuntong hininga si Justin. Mahal, paano kung pumunta ako doon at dalhin siya kailanman? Tanungin natin siya. You. Stop joking around. Ang sinasabi ko lang, baka ayaw niyang madamay si Sister Karen dahil may kasalan kayo sa akin at hindi niya iyon makukuha, nagmamadaling sabi ni Marian. Natuwa si Justin, so iyan ang iniisip mo. Mukhang proud ka sa akin. Hindi ako. Tumanggi si Marian, ngunit hindi siya nakakumbinsi. Tumigil si Justin sa panunokso sa kanya. Ngunit mahirap para sa kanya nakalimutan ang tungkol dito sa kabila ng pagtiyak ni Justin. Pumikit siya at sinubukang magpahinga pero hindi niya maiwasang itanong ito. Honey. Tungkol kay Sister Karen, mataas ba talaga ang cultivation niya? Hindi inaasahan ni Justin na itatanong niya iyon sa kanya ngunit sinagot niya iyon. I guess so. She's already at the initial phase of innate stage for her age. Maganda ang foundation niya kaya sa loob ng ilang taon dapat nasa full cycle na siya ng innate stage under my guidance. As for the soul forming stage, I believe she would be there before 35. Nanigas ang katawan ni Marian at mahinang sinabi niya, pakiramdam ko ay wala akong silbi. Hindi kita matutulungan at kailangan kong sanayin ang aking katawan bago ako makapagtanim. Mahina ako sa mga gawaing bahay. Magaling ako sa negosyo ngunit hindi mo kailangan ng pera. Magiging pabigat lang ako kapag kaharap mo ang iyong mga kaaway. Sa pagtatapos nito, halos hindi na marinig ang boses niya. Biglang hinailan ni Justin ang kumot pataas. Ramdam ni Marian ang pagbangon niya nang umupo si Justin sa likuran niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinalo ang malambot nitong puweten. Sapat. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto at nanginginig ang kanyang mga pisngi dahil sa impact. Nagulat si Marian habang hinihila niya ang sarili para makalayo sa kanya. Pareho siyang nabalisa at nahihiya na sinampal siya nito. Para saan yun? 944. Maswerte ako malakas. Ang tanging nagbibigay liwanag sa silid ay ang liwanag na pumapasok mula sa koridor. Ang mainit na sikat ng araw ay bumagsak sa mukha ni Justin. Mukha siyang payapa. Bakit hindi kita sampelan? Sinabi mo sa akin na wala kang silbi. Mahina ka sa paglilinang, masama sa mga gawaing bahay at maaari lamang akong kumita ng pera, isang bagay na hindi ko kailangan. Kailangan kitang iligtas magpakailanman mula sa aking mga kaaway at magpakailanman kang magiging patay, sabi ni Justin. At nagtatanong ka pa rin kung bakit hindi ka dapat paluin. Hinigpitin ni Marian ang kanyang kamao. Nagsimulang lumuha ang mga mata niya pero pinigilan niya iyon. Ngumiti siya ng mapait habang nakaupo sa kama. That's the honest truth, di ba? Alam kong nagsasawa ka na sa akin. Ikaw ang nagsabi nito, hindi ako, mahinang sabi ni Justin. Ngumuso si Marian. I can tell. You didn't have to say a word. You told me na iniligtas kita mula sa hukay ng kadiliman. Nagsinungaling ka sa akin. Paano mo nalaman na nagsisinungaling ako? Napukaw nito ang kanyang interes. Tumingin sa ibaba si Marian at kinapa ang kumot. Paano kami ililigtas ng isang walang silbi mula sa hukay ng kadiliman? Postahan ako na gusto mong pakasalan si Sister Karen sa halip. Siya ay magiging mas mahusay na kapareha kaysa sa gagawin ko. Sa tingin mo, bakit kita dinala dito? Kalahating taon na akong naghahanda para sa kasal natin. Sa mga oras na iyon, pwede na akong pumili ng iba na mapapangasawa imbes na ikaw. But yet, nandito ka. Tanong ni Justin. Pinag-isipan ito ni Marian saglit bago nawala ng malay. Ay, paano ko malalaman? Palagi mong itinatago ang mga bagay-bagay sa iyong sarili. Hindi ko malalaman hanggat hindi mo sinabi sa akin. Napabuntong hininga si Marian. Bumantong hininga si Justin at itinulak ang kanyang noo gamit ang kanyang daliri. Iniwasan siya ni Marian at ngumisi. Masaya kasi ako. Natigilan si Marian nang sabihin niya iyon. Matapat na sinabi ni Justin, kung hindi mo ito maisip, hayaan mo akong maliwanagan ka. Dahil masaya ako. Masaya ako kahit na nakatingin lang ako sa iyo o nakayakap sa iyo. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay higit kan-inuman. Si Marian ay nanumpa sa sarili. Wala siyang ibang gusto kundi buksan ang dibdib nito at tingnan ang puso nito.
Nanatili siyang nagyelo saglit at awkward na tumingin sa ibaba. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ganun lang ka-simple. At saka, kung hindi totoo, bakit ako mag-abala na ipaliwanag ito sa iyo? Ngumiti ng mapait si Justin. Ngumisi si Marian habang hinihila ang kanyang pijama. Hinawakan ni Justin ang kanyang mga balikat at mahigpit na sinabi, itaas ang iyong ulo, tumingin sa akin. Pinisil ni Marian ang kanyang mga pisngi at hindi siya pinansin. Kung hindi ka makikinig sa akin, kailangan kitang buhatin at hampasin ng 100 beses. Binanta siya ni Justin. Tumangala si Marian sa sama ng loob at pinandilatan siya dahil sa kahihiyan. Halos matawa si Justin pero pinigilan niya ito para magmukha siyang seryoso. Miss Marian, 1 beses ko lang ito sasabihin. Gusto kitang maging asawa. Magsasama tayo magpakailanman. Hindi dahil gusto kitang pasayahin sa pamamagitan ng pagtrato sa iyo ng mabuti. Halos tumigil si Marian sa kanyang paghinga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi dahil gusto niyang pasayahin siya. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Tumigil si Justin at huminga ng malalim bago sinabing, nakakasaya ako kapag kasama kita. Napaka-selfish kong tao at gusto kong manatili ka sa tabi ko magpakailanman. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka para maging handa kang makasama ako habang buhay. Tila nanigas ang hangin sa kanilang paligid. Tinitigan siya ni Marian at pinag-isipan ang kanyang mga salita. Nadurog ang puso niya at napaawang ang labi niya. Ikaw bastard, ikaw ay isang ganap na bastard. Napangiti si Justin. Hindi ko kailanman sinabing hindi ako isa. Tatandaan ko ito magpakailanman. Sinulyapan siya ni Marian. Lagi kong tatandaan na ikaw ang aking makasarili, asawa. Sa isang iglap ay naalis ang bigat sa kanyang puso. Agad siyang namula sa sinabi nito. At sa lalong madaling panahon, isang tiyak na pakiramdam ng katahimikan at pagpapahinga ang pumalit sa kanyang katawan na nagpaantok sa kanya. Niyakap siya ni Justin habang nakapatong ang kanilang mga ulo sa mga unan. Hinailan niya ang kumot sa ibabaw nila at sinabing, maaari ka bang matulog ng mapayapa ngayon? And seconds later, nakatulog na siya ng mahimbing. Hinintay siya ni Justin na makatulog at hinalikan niya ito sa noo bago pumikit. Isang bagong araw ang inilabas na may huni ng mga ibon at halimuyak ng hamog sa umaga. Dumating si Rebecca sa kanilang silid at kumatok sa pinto hanggang sa bumangon si Justin para kunin ito. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Marian na natutulog pa nang makita ang kasuotan nito. Natutulog pa siya. Hindi ba kadalasang maaga siya? Napangiti si Justin. Ma, nakalimutan mo na ba? May alarm siya para gisingin ang sarili niya sa bahay. Hindi na niya kailangan pang pumasok sa trabaho kaya syempre, hindi niya kailangang gumising ng maaga. Oh, nakangiti ito sa kanya nang may maisip. So tell me, may nangyari ba kagabi? Nag-isip sandali si Justin at tumango. May nangyari. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Lumawak ang ngiti ni Rebecca. Matigas na sinabi ni Justin, Nay, ang iyong manugang ay may masamang ugali sa pagtulog. Siya ay nag-uhok ng kumot at kailangan kong hilahin ito mula sa kanyang malahipo na poster ng higit sa 10 beses noong gabing iyon. Mabuti na lang at malakas ako kung hindi ay nagkasakit ako. Tumigil sa pagngiti si Rebecca at pinandilatan siya. Nararapat mo ito. Sa oras na ito, si Marian na nakahiga sa kama ay gamulong-gulong at humarap sa pinto. Naisip ni Rebecca na magiging kawili-wiling pagmasdan siya hanggang sa gamitin ni Marian ang kumot upang panasan ang isang bagay sa kanyang bibig. Pinagdikit pa niya ang kanyang mga labi na parang nananaginip siya ng makakain ng glutinous rice balls. Natigilan si Rebecca sa may pintuan habang si Justin ay nagpipigil ng tawa. Makalipas ang kalahating oras, ginaising ni Justin si Marian at naglakad sila papunta sa dining hall para mag-almusal. Si Gavin ay nakaupo na kasama si Rebecca sa mesa. Pagdating nila, sinimulan na ng mga katulong ang paghahain ng almusal. Sa buong pagkain, patuloy na sumulyap si Rebecca kay Marian na mukhang nakakapresko sa puting damit. Naisip ni Marian na kakaiba ito ngunit hindi niya maisip kung ano ang mali. Nagsalita si Gavin ng halos matapos na sila sa almusal.
Justin, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa iyong kasal. Hanggang kailan ka mananatili sa Central City at sino ang iniimbitahan mo sa kasal? Tumingin si Marian kay Justin nang may pagtataka. Pinaplano kong ilibot si Marian sa loob ng 2 araw para maging pamilyar tayo sa ating paligid. Para sa mga bisita, wala akong masyadong kakilala pero sa Stonegate si Yu na lang ang inimbitahan ko. Magpapadala ako ng susundo sa kanya. You are welcome to join US. Siguradong pupunta si Mama. Yung iba naman, I don't think we need to invite them at the place where we need to have a lot of weddings. Ikaw. Hindi mo man lang sasabihin sa amin kung saan kami pupunta. Napakalihim mo. Kinawian ni Rebecca. Napangiti si Gavin. Ayos lang. Kung idols mo ang kasal sa ibang bansa, hindi ako pupunta. Hindi ako mahilig maglakbay ngayong matanda na ako. Basta tandaan mo na kumuha ng higit pang mga larawan at video para sa akin. Tumango si Justin. May iba na siyang aasikasuhin. Oo, sabi ni Gavin. Marian, samahan mo ako sa aking hardin ng gulay mamaya. 945. Personal na kasambahay. Halos mabulunan si Marian sa kanyang konji nang marinig niyang nagsabi ito ng vegetable plot. Nipatikip siya ng bibig at nalilitong tumingin sa kanya. Lolo, may kailangan ka ba ng tulong? Tumango si Gavin. Mukhang interesado ka sa mga gulay at prutas. Maaari kong ituro sa iyo ang 1 o 2 bagay tungkol sa pagkakaroon ng berdeng hinlalaki. Nag-aalaga sa mga halaman. Naisip ni Maria na ito ay medyo random. Kung ayaw niyang siya mismo ang gumawa nito, sigurado siyang may mga katulong na handang tumulong. Parang random, hindi ba? Tila alam ni Gavin ang kanyang iniisip. Ang aking mga gulay ay bawal sa mga katulong. Ikaw, Soniang at ako lamang ang pinapayagang hawakan ang mga ito. Natuwa si Maria na marinig iyon sa kabila ng pagiging kakaiba nito. Walang masyadong pakialam si Justin. Kailangan pa niyang tapusin ang ilang bagay kay Ron at i-double check ang lahat ng mga pagsasaayos para sa huling araw. Pagkatapos ng almusal, sinamahan ni Marian si Gavin sa vegetable garden mula kahapon. Hindi nang ahas si Marian na hawakan ng alinman sa mga ito at sinundan si Gavin sa isang maliit na kubo malapit sa hardin na nagpalit na ng kulay abong kulay asul na damit. Sa hitsura nito, malamang na ito ang kanyang kasuotan sa trabaho para sa mga aktibidad sa paghahalaman. Si Marian, sa kabilang banda, ay walang anumang angkop na damit kaya sumuko siya sa pagpapalit ng mga ito. Itinulak ni Gavin ang isang pinto na naglabas ng matinding baho. Agad na tinakpen ni Marian ang kanyang ilong at sumilip sa loob upang makita ang pinanggalingan ng amoy. Marian, tumayo ka na lang sa labas, medyo malakas ang baho, sabi ni Gavin bago pumasok. Nagtataka si Marian sa labas at makalipas ang 15 minuto, lumabas si Gavin na may balde sa likod habang may hawak na sprayer. Ngumiti si Gavin at ipinaliwanag ito sa kanya. Hindi mo pa nakikita ito dati, di ba? Hindi ka ba curious? Ito ang ginagamit natin sa pagpapataba ng mga halaman. Tumango si Marian bilang pag-unawa. Siya ay nasa sabik na sumubok ng bago ngunit nag-aatubili na hayaan ang amoy at dumi na mansang ang kanyang puting damit. Kung gayon, Lolo, ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Ako na ang magpapataba sa mga gulay. Diligan mo lang ng pantay. Sa sandaling ito, naglakad si Soniang na may dalang pantubig at ipinasa ito kay Marian. Inilahad ni Marian ang isang kamay at nakangiting tinanggap ito, iniisip na hindi ito dapat masyadong mabigat para sa kanya dahil walang problema si Soniang sa pagdala nito. Makalipas ang isang sandali, ang lata ay ipinadala ng malaya sa lupa. Mabilis niyang ginamit ang 2 kamay para saluhin ito para hindi ito mabali. Young madam, puno ang lata, kaya medyo mabigat. Sinabi ni Soniang sa kanya. Gulat na tinitigan siya ni Marian. Ang lata na ito na tumitimbang ng mahigit 40 libra ay tila wala sa mga kamay ni Soniang. Pinag-isipan niya ito at napagpasyahan niya na si Soniang ay higit pa sa kanyang hinayaan. Ngunit bago pa niya maisip ang mga bagay-bagay, pinangunahan na siya ni Gavin patungo sa mga aubergine para sa pagpapabunga.
Pinanood niya itong pinapatabo ang mga ito at pagkatapos ay diniligan niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang gabay upang palabnawin ang dumi. Kailangang lagyan ng pataba ang mga aubergine ng madalas upang ito ay lumago ng maayos, ngunit ang labis na nitrogen ay maaaring makapinsala sa mga ugat. Kaya't hiniling ko sa iyo na diligan ang mga ito pagkatapos ko. Paliwanag sa kanya ni Gavin habang nagpapataba. Si Marian ay matamang nakinig sa kanya. Paminsan-minsan ay nagtanong siya ng ilang tanong kapag ipinaliwanag niya ang isang bagay na hindi niya maintindihan. Mabilis na lumipas ang oras at lumipas na ang isang oras nang sa wakas ay tapos na sila sa paghahalaman. Inilapag ni Marian ang watering can at umupo sa bench kasama si Gavin. Basang-basa na siya ng pawis. Magulo ang buhok niya na may ilang hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang noo. Siya ay humihingal at humihingal ng husto. Ibinigay sa kanya ni Sonny ang isang tasa ng herbal tea na iniubos niya sa isang shot. Napayuko ang ulo niya sa kahihiyan ng mapagtantong pareho silang nakatitig sa kanya habang nakangiti. Walang dapat ikahiya. Sa totoo lang, mas masaya akong makita kang ganyan. Nakangiti si Gavin sa nilalaman. Si Marian ay medyo nalilito ngunit kinuha ito bilang papuri. Ngumiti si Sonny at sinabing, "Guro, nang mapanood ko ang young madam na nagtatrabaho sa hardin, naalala ko si Miss noong matagal na siyang nagtatrabaho." Miss! Si Marian ay lubos na nalilito, sino iyon? Hindi kaya ito ang anak ni Gavin na si Jenna? Ngunit isang mahabang panahon ang nakalipas ay hindi magiging tumpak na ito ay ito. Ang mga mata ni Gavin ay puno ng pananabik. Nagsimula siyang magpaliwanag, ang miss na tinutukoy niya ay ang aking asawa, ang lola ni Justin. Siya ay namatay ilang taon na ang nakakaraan. Tumanggaw si Marian ngunit ang nagtanong, bakit tinawag ni lola yan na miss? Sa pagkakataong ito ay si Sonny ang naman ang sumagot, "Young madam, hindi mo alam ito, pero ako talaga ang personal na kasambahay niya. Sinundan ko siya sa Gibson clan nang siya ay ikinasal. Pagkaraan ng kanyang pagpanaw, nanatili akong alagaan ang Panginoon." Hindi makapaniwala si Marian. Si Sonny ang ay dating personal maid. Mula sa kanyang kalmado at nakolektang saloobin, ang kanyang hindi maarap na titig at ang kanyang mga nakatagong kakayahan, hindi siya mukhang isang katulong. Hindi napigilan ni Maria na maging curious sa kanyang lola, nagtataka kung paano siya, kaya nagtanong siya, "Lolo, ano ang masasabi mo sa akin tungkol kay lola? Ano ang itsura niya, para siyang isang napaka-espesyal na tao?" Uminom si Gavin ng kanyang tsaa at tumalikod upang harapin ang hardin. Ngumiti siya ng matamis. "Ang iyong lola. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Nasa huling yugto na siya ng cancer noong ipanganak niya si Parley. Ang teknolohiyang medikal ay hindi kasing husay ng ngayon. Gumaling sana siya kung nakontrote siya ngayon sa halip na noon." Napabuntong hininga siya at nagpatuloy, "Hindi talaga maganda ang lola mo. Sa katunayan, noong bata pa siya, mas maituturing siyang simple. Mahirap ang mga bagay para sa isang malaking angkan na tulad namin. Hindi kami nagkaroon ng parehong katalinuhan sa negosyo gaya ng angkan ng Dawson. Pareho kaming nasa militar ng lolo mo at kinailangan naming hatiin ang aming sahod para sa kanyang lola. Palihim na ginawa niya ito kahit na pinagalitan ng lolo mo ngayon, naghihinala na ako kung ginamit niya ang perang kinita niya sa paggawa ng mga pagkain para sa mga aso at pusa." Nakikita ni Maria ng mga dilaw na pahina ng isang talaarawan na binaliktad sa kanyang harapan habang nakikinig siya kay Gavin na nagbabalik tanaw sa nakaraan. Pagkapanganak ni Parley, naging mas mabuti ang mga bagay para sa aming angkan. Namana ko ang posisyon ng aking ama bilang pinuno ng angkan pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Dahil sa aking pamumuno sa Vietnam, na-promote ako bilang marshal. Sa loob lamang ng 20 taon ng kalayaan, mayroon kaming 2 marshal sa aming angkan. Naabot na ng Gibson clan ang isang bagong tugatog. Kasunod ng pakikipagtulungan ng Central sa ibayong dagat, nagsimula ang aking pakikilahok sa ekonomiya at pakikilahok ng aking pamahalaan sa ibayong dagat. Ang kapangyarihan, tulad ng iba pang 3 angkan ay nagsimulang magkaroon ng lahat ng uri ng mga pagnanasa kapag nakakuha sila ng pera at nagsimulang maging komportable sa aking landas nang makita ko kung paano ang ibang mga tao ay may maraming manliligaw.
Si Marian ay matamang nakikinig sa kanya noong una at nang marinig niya iyon, namula siya at hindi makapaniwalang tumingin kay Gavin. 746. Mag-asawa. Ngumiti si Gavin. Nakaraan na ang lahat. Hindi ako laging ganito, Marian. Hindi iyon. Si Marian ay awkward na tumawa, hindi alam kung ano ang sasabihin. Siguro nagtataka ka kung saan nakuha ni Justin ang kanyang naliligaw na mata. Well, nakatingin ka sa kanya. Pang-aasar ni Gavin. Namula si Marian sa kanyang tamang palagay. Uy, iba ang mga araw na iyon. Nilabag ko ang sarili kong moralidad, ini-enjoy lang ni Justin ang kanyang buhay. Umiling si Gavin habang nakangiti. Lolo, wag na nating pag-usapan ito. Nalaman ba niya? Sumingit si Marian. Ayaw niyang maalala siya sa mga maruming gawa nito. Si Gavin ay nahihiya sa kanyang sarili. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na nalaman niya. Nasa kwarto namin. Nagsinungaling ako sa kanya tungkol sa pagdalo sa isang sosyal na event habang nakikipagkita talaga ako sa isa sa mga manliligaw ko. Tinatali niya ang korbata ko para sa akin at tinanong pa niya ako kung dapat ba siyang maghanda ng hangover soup. Lalo akong nagilty noong gabing iyon kaya pabiro kong tinanong kung nakaramdam ba siya ng pananakot ng ibang mga babae. Sinubukan kong gawin itong parang kulang sa tiwala sa akin at nagsisisi ako. Umiling si Marian ng manhid. Nadurog ang puso niya na para bang nakikita niya ang eksena sa harapan niya. Ang mga mata ni Soniang ay puno ng pananabik, nakatingin sa espasyo sa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Gavin at tuyong ngumiti. Magiliw na ngumiti sa akin ang lola mo. Sabi niya, paniniwalaan ko lahat ng sasabihin mo. Ang pagtitiwala ang pinakamahalagang bagay sa pagitan ng mag-asawa, anuman ang mangyari. I stood there, frozen. No matter what I did, she was always there, smiling and waiting for me. She didn't doubt me at all. That night, after leaving home, I had the chauffeur drop me off at a park. I didn't meet the woman. I asked my chauffeur to buy a bottle of baijiu which I drank on the park bench till midnight. From that day onwards, I cut all ties with all the women I met. But, just as I was prepared para ayusin ang mga bagay, namatay siya. Ang dami ng kalungkutan na bumubuhos mula sa kanyang mukha ay yumanig kay Marian hanggang sa kaibuturan. Lumapit si Soniang at hinawakan ang kanyang mga balikat, Master, ilang dekada na ang nakalipas. Napakabait ni Madam, sigurado akong masaya siya doon. Tumango si Gavin, oo, siguro makakasama ko siya sa loob ng ilang taon. Hindi ko napalaki ng maayos ang anak namin pero at least maayos na ang apo namin. Bumakas ang kalungkutan sa mukha ni Soniang. Master, malusog ka pa, huwag mong sabihin yan. Umiling si Gavin at bumantong hininga. Soniang, hindi mo na kailangang pagsilbihan ang sinuman kapag namatay ako. Utang ko na sa iyo ang buhay na ito. Sana ay mabayaran kita sa susunod. Master. Pinunasan ni Soniang ang kanyang mga luha. Ramdam din ni Marian ang pagtulo ng luha sa kanyang mga hita. Ngumuso siya at sinubukang panasan ang mga luha niya. Pinakalma ni Gavin ang sarili at ngumisi kay Marian. Marian, alam mo bang iniwan sa akin ng lola mo ang hardin na ito? Palagi ko siyang kinukulit tungkol sa paggawa ng mga gawaing pangmundo tulad nito kapag kaya niyang mamuhay ng mas maayos bilang asawa ng pinuno ng angkan. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi at umiling. Anong sabi niya? Sabi niya, magsisinungaling ang mga tao sa iyo at aapihin ka. Si Marian ay matamang nakinig sa kanya at tumawa. Kung ako ay lalaki, hindi ako magiging katulad mo na nanliligaw sa isang mabuting asawa tulad ni Lola. Nakikita kong turn mo na para turuan ako. Napangiti si Gavin. Ang mga mata ni Marian ay napuno ng init. Ang mga sandaling tulad nito ay bihira at kailangang pahalagahan. Iniabot ni Gavin ang kanyang palad patungo kay Soniang. Naunawaan ni Soniang ang kanyang senyales at inalis ang isang hugis parihaba na purplish red token mula sa kanyang manggas. Ipinasa niya ito kay Gavin at itinak ito ni Gavin sa mga bisig ni Marian.
Eto na, kunin mo na. Kinuha ito ni Marian at pinagmasdang mabuti ang token. Isa itong token na gawa sa pulang sandalwood. Ito ay si Kilin iyon. Paliwanag ni Gavin habang nakangiti, ito ay inukit mula sa Indian Red Sandalwood. Nakuha ng tatay ko ang kahoy mula sa isang Indian na politiko at may mga woodcarver na uukit nito. Hinawakan ko ito pagkatapos mamatay ang aking ama. Nagsilbi itong paalala sa kanya pati na rin isang alindog upang itakwil ang masasamang espiritu. Ang Indian Red Sandalwood ay halos wala na ngayon. Agad na tumanggi si Marian nang marinig niyang ipinasa ito mula kay Marshal Jason Gibson. Dapat mong bawiin ito lolo, ito ay masyadong mahalaga. Kunin mo na lang. Tumawa si Gavin. Alam kong hindi ka comfortable sa pakikitungo ko kay Karen kagabi. Sobra lang ang paghihirap ni Karen para kay Justin, hindi ko siya kayang baliwalain. At isa pa, asawa ka ni Justin at hindi siya. Kinailangan ko siyang aliwin para matiyak na hindi siya makaramdam ng kawalan ng timbang. Ang token na ito ay regalo mula sa akin. Si Marian ay napahiya. Lolo, pasensya na, akala ko hindi mo ako gusto. Hindi kita papasukin sa bahay namin kung hindi kita gusto. Napangiti si Gavin. Wala akong masyadong pakialam sa mga manliligaw ni Justin ngunit hindi ko maaaring basta-basta ang magiging leader ng ating magiging babae. Si Marian ay parehong nabuhayan ng loob at natutuwa na marinig iyon. Young madam, karamihan sa mga matandang general ay kinikilala ang token na ito dahil ito ay nasa kamay ng parehong marshals. Kung kailangan mo ng tulong, maaari mong dalhin ang token na ito sa mga major military zone at humiling ng mga tropang sundalo. Dagdag pa ni Sony Ang. Tiningnan ni Marian ang protective charm sa kanyang kamay na mas bumigat ngayon. Matapos humiwalay si Gavin, bumalik siya sa kanyang silid para maligo at agad na nakaramdam ng kagaanan. Sa kanilang tanghalian kasama si Gavin, biglang nagtanong si Justin, "Mahal, ano ang gusto mong gawin mamaya?" Nalito si Marian sa kanyang pagsunod. "Bakit napakabait mo, ito ba ay isang uri ng laro?" "Hindi." Napabuntong hininga si Justin. "Nagbibilang ako ng mga araw at napagtanto ko ngayon ay ika-6 ng Agosto, ika-7 araw ng ika-7 lunar month sa kalendaryong Zen Icon, ibig sabihin ay Kiksi, isang uri ng festival. Search nyo na lang mga master, ito. Hindi tayo nakapagdiwang ng araw ng mga puso noong Pebrero kaya naisip kong babayaran kita." Nagulat si Maria noong unang ngunit ngumiti siya makalipas ang ilang minuto. "Pagkatapos ay maaari kang samahan sa mga shopping street sa Central City. Wala akong pagkakataon na kumuha ng tamang pagbisita. Ganon ka simple." Tumanggaw si Marian. Ayaw pa rin niya ng marami. Sisigot sana si Justin ngunit naantala ng isang katulong na tumakbo para ipaalam sa kanila ang isang bagay. "Guro, narito ang isang tao mula sa angkan ng Nigel para magpadala ng imbitasyon. 947. Siguradong hindi ako. Nigel Clan." Namutla si Maria nang marinig niya ang mga salita. Nagdilim ang mga mata niya at nanigas siya ng husto. Sumimangot si Justin at nagtanong bago makapagsalita si Gavin, "Anong imbitasyon?" Mabilis na tumalikod ang katulong para harapin siya. "Young Master, galing ito kay Mr. Garrett. Nagkakaroon siya ng Kiksi party sa Millennium Villa at nag-imbite siya ng mga kinatawan mula sa mga major clan sa Zenica. Nakasaad sa imbitasyon na gusto niyang imbitahan si Young Master at Young Madam sa party." Natanggap ni Justin ang imbitasyon at tiningnan ito. Ito ay isang tunay na imbitasyon. That's thoughtful of him. Mukhang hindi niya alam kung kailan titigil. Ngumisi si Justin. Ang huling pagkakataon na nakita niya si Garrett ay noong sinamahan niya ang magkapatid na Colin sa nightclub. Nang gabing iyon ay pinahiya niya si Garrett at pinaluhod siya sa sahig. At pagkatapos ng lahat ng iyon, nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na imbitahan sila sa isang party. Saan nanggaling ang tiwala niya? Hinigop ni Gavin ang kanyang bird nest at nagtanong, "Ano ang plano mo?" Tumingin si Justin kay Marian at sinabi sa isang mainit na boses, "Ipaubaya ko ito sa kanya." Hinigpitin ni Marian ang kanyang panga at nag-isip sandali bago umiling. "Let's go."
Ang pag-iwas sa kanila ay iisipin lang nilang mahina ka. Pero ikaw, nag-aalala si Justin na saktan siya muli ng Nigel clan. Sa katunayan, na-trauma si Marian sa tuwing nakikita niya sila. Ngumiti siya ng pilit at sinabing may mga bagay na hindi maiiwasan. At saka, hindi pa ako nakapunta sa ganitong party sa Central City. At saka, sigurado akong paprotektahan mo ako kapag may nangyaring masama. Saglit na nag-alinlangan si Justin at tumawa. Tama. Curious akong malaman kung ano ang pinaplano nila para sa atin. Ngayong nagpasya na silang dumalo sa party, kailangan nilang ayusin ang mga outfit at accessories at alamin din ang eksaktong lokasyon ng party. Gabi na nang maayos na ang lahat. Hindi binalak ni Justin na hilingin sa tsuper na ipadala sila doon. Sa halip, pumili siya ng pulang McLaren MP4. Isa itong two-door sports car na binuo gamit ang F1 race car system. Ito ay karaniwang isang street-legal na karera ng kotse. Mayroon itong iconic na 3-8 gitling LiTRO na twin-turbocharged V8 engine na katugma sa isang dual-clutch transmission. 3 segundo lang ang kailangan ng bad boy na ito para maabot ang pinakamataas nitong bilis na 320 km bawat oras. Lumabas ng pinto si Marian na nakasuot ng itim na strapless na damit. Ang kanyang maladyosa na mga katangian ay isang malaking kaibahan laban sa pulang kotse. Bakit mo pinili ang kotseng ito? Nakasimangot si Marian. May balak ka bang magpabilis? Sa totoo lang, nangangati si Justin na gawin ito. Nakakuha siya ng isang malaking halaga ng kasiyahan mula sa bilis ngunit walang pagkakataon na gawin ito. Pupunta tayo sa isang party na puno ng mga kilalang tao. Pupunta tayo ng malaki o uuwi, seryosong sabi ni Justin. Alam ni Marian na hindi siya mananalo kung susubukan niya kaya masunurin na lang siyang pumasok sa kotse. Ang Millennium Villa ay isa sa mga holiday villa ng Nigel clan na matatagpuan sa kanluran ng Central City. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga high-profile na miyembro lamang ang maaaring pumasok. Ang villa ay napapaligiran ng mga bundok at mga gulay at sa gitna nito ay isang malaking lawa na gawa ng tao. Ang tubig ay dumaloy pababa sa mga bundok at papunta sa lawa na lumikha ng isang magandang tanawin. Dahil sa liblib na geographical na lokasyon, mayroong isang highway na espesyal na ginawa para sa lugar na ito kaya hindi isang malaking bagay ang trapiko. Ang Kixi Party na inorganisa ng young master ng Nigel clan, Gareth. Karamihan sa mga partidong tulad nito ay talagang ginamit bilang mga lugar upang bumuo ng mga koneksyon. Si Justin ay nakakuha ng maraming atensyon nang siya ay nagmaneho papunta sa lugar kasama ang kanyang nakamamanghang pulang sports car at ang malakas na tunog ng makina. Hinawakan ni Justin ang kamay ni Marian para tulungan siyang bumaba ng sasakyan. Nagtatakang nakatingin sa kanila ang mga tao habang nilalampasan nila sila patungo sa hagdanan na patungo sa bulwagan. Nakaramdam ng pagmamalaki si Justin at bumulong siya sa tenga ni Marian, "Mahal, talagang ipinagmamalaki mo ako." Kinakabahan si Marian sa dami ng mga titig na nakukuha niya. Pinagsisisihan niya ang pagbibihis ng napakaganda. Kakaiba ang pakiramdam, dapat nagsuot ako ng jacket o kung ano. Noon lamang pagtanto ni Justin na ang kanyang mga hubad na balikat ay nakalantad sa hangin. Hindi naman talaga ito sexy na damit pero kumikinang ang balat niya sa liwanag kaya patuloy siyang pinagmamasdan ng mga lalaki. Hindi ko nakita na darating ito. Bahagyang nakaramdam ng selos si Justin. Hinubad niya ang blazer niya at isinabot sa balikat niya, kaya white shirt lang ang suot niya. "Hoy, anong ginagawa mo?" Namula ang mukha ni Marian, bakit siya nagsusuot ng damit sa harap ng lahat? Mahigpit na sinabi ni Justin, "Isuot mo ito. Hindi ko kayang titigan ka ng mga tao. May asawa ka na, hindi ka ba nahihiyang magpakita ng napakaraming balat sa publiko?" Halos matawa si Marian dahil sa galit. 2 seconds ago, sinasabi niya lang sa kanya kung gaano siya ka-proud. Paano ang taong naghubad ng damit ng isang babae? Ano ang pakiramdam niya? Tinuya siya ni Marian. Hindi ito naabala ni Justin. "Alam kong tiyak na hindi ako iyon." Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata at nagpa siya na huwag makipag-usap sa isang pervert na tulad niya.
Nakakahiya mang magsuot ng damit na may blazer, mas alam niya kaysa makipagtalo dahil baka may gawin pa itong mas masama kaya pinigilan niya ito. Sa sandaling pumasok sila sa bulwagan, nakita nila si Gareth na nakatayo sa tabi ng pinto. Siya ay nakikipag-chat at kumukumpas ng salamin sa kanyang mga bisita, ang kanyang mga miyembro ng angkan sa paligid niya. Agad siyang lumapit sa kanila kasama ang iba nang makita niya sina Justin at Marian. Nang dama po ang kanyang mga mata kay Marian, ang kanyang titig ay lalong lumaki kaysa dati. Kumirat ang puso niya. Hinawakan siya ni Justin sa kanyang baywang ng natural para mas maluwag ang kanyang pakiramdam. Welcome, Mr. Justin, ang matagal nang nawawalang panganay na apo ng Gibson clan. Natutuwa akong tinanggap mo at ng iyong asawa ang aking imbitasyon na dumalo sa party na ito ng kara-rating mo pa lang sa Central City. Ngumiti si Gareth na parang hindi nangyari ang kanilang nakaraang alitan. Sa wakas ay napagtanto ng iba kung sino sila ngayong binanggit niya ito. Dahan-dahan, ang lahat ay nagsimulang tumingin sa kanila, nag-iisip kung dapat silang lumapit at batiin sila. Karaniwang balita kung tutuusin na mas pinaboran siya ni Marshall Gibson kaysa kay Lester. Dagdag pa, hindi lihim na na-admit si Parley sa ospital na nagpahula sa mundo kung ano ang nangyari sa angkan ng Gibson. Ngumuso si Justin at tumingin sa mga tuhod ni Gareth na may mapanuksong ngiti. Walang duda na magiging politiko ka. Ang galing mo talagang umarte. Nakalimutan mo na ba yung dati nating pagkikita? Napabuntong hininga ang mga bisita. Alam nila ang buong pagsubok ngunit pinatahimik sila ng angkan ng Nigel. Hindi nila akalain na si Justin ang nasa likod ng lahat ng iyon. Walang alam si Marian tungkol dito kaya tumingin siya kay Justin, nakaramdam ng pag-aalala para sa kanya. Natigilan si Gareth saglit ngunit nakabawi siya kaagad. It was but a trivial matter. Today is a different day. I think it's better kung panoorin mo ang sinasabi mo para hindi magkaroon ng hindi kailangang hindi pagkakaunawaan. Pinabayaan to ni Justin sa ngayon. Kung tutuusin, kailangan pa niyang dumaan sa mga formalidad ng pakikisalamuha sa ganitong sitwasyon. Sa sandaling ito na isang pamilyar na silhouette ang lumakad patungo sa kanya. Mr. Gibson, nagkita tayong muli. 948. Pera ng asawa. Isang may balbas na Caucasian na lalaki ang lumakad na nakasuot ng sloppy suit. Nagtagal si Justin para makilala siya ngunit nang makilala niya ito, nagtanong siya, Weber. Nice to know naaalala mo pa rin ako. And this must be your lovely wife. Naglakad pasulong si Weber na may hawak na baso ng champagne sa isang kamay. Lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita niya si Marian. Iniabot niya ang kanyang kamay, umaasang hahawakan at halikan ang kamay nito bilang isang palakaibigang kilos. Ngunit hinding-hindi iyon papayagan ni Justin. Hinailan niya si Marian sa likod niya kaya hindi siya nahawakan ni Weber. Pasensya na, nakakalimutan kong nasa Zenica tayo minsan, awkward na ngumiti si Weber. Nagtanong si Marian, honey, sino siya? Siya ay miyembro ng Red Bull Racing Team ng Austria, isang Formula 1 driver. Minsan kami ay nagkaroon ng karera sa Maples Automobile Club, sabi ni Justin. Ngumuso si Marian nang marinig iyon. I bet pumunta ka doon para manligaw sa mga babae. Malinaw na sinadya niya si Teresa. Nagkunwari si Justin na hindi niya narinig ang huling bahagi. Nilinggan niya si Weber at tinanong, bakit ka nandito? Humigop si Weber ng kanyang champagne. Well, ang F1 race sa Stallgate ay katatapos lang at wala akong gagawin hanggang sa katapusan ng buwang ito. Inimbitahan akong pumunta kaya naisip ko, bakit hindi? Lumapit si Gareth. Naiinis pa rin si Weber sa kanyang pagkatalo kay Brother Gibson. Umaasa siyang magkaroon ng rematch sa iyo. Tama. Mr. Gibson. Gusto mo bang magkaroon ng isang karera? Nagkakaroon ako ng magandang streak kamakailan, nasa sabik na sabi ni Weber. Hinatak ni Marian ang kanyang manggas at pamulong, huwag kang pumunta, ayokong mag-isa dito. Tinapik ni Justin ang kanyang kamay at ngumisi. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo, medyo nakakahiya. Nandito ako bilang kinatawan ng Gibson clan. Napakamot ng ulo si Weber. Ganun ba? Saka ano ang mga kondisyon mo?
Kailangan ko ng tamang motibo. Ngumiti si Justin. Sumingit si Gareth na parang may naalala siya. Paano ito? Weber, nanalo ka sa karera sa Stonegate, tama. Paano kung gamitin ang iyong premyong pera bilang samsam ng nanalo? Tuwang-tuwa ang mga bisita nang mabalitaan nilang may magaganap na espesyal na kaganapan. Si Weber naman ay parang may problema. Ang iyong taunang kita ay milyon-milyong dolyar. Bakit napakakuripot mo sa ilang pera? Nagkunwaring hindi nasisiyahan si Gareth. Tumawa si Justin na ikanalito ng iba. Kuya Gibson, anong tinatawa-tawa mo? Pagkatapos ay napagtanto ni Gareth na may nasabi siyang mali. Tumawa si Justin. Hayaan mo akong maliwanagan ka. Walang premyong pera pagdating sa F1 tournaments. Ang mga driver ay tumatanggap ng kanilang sweldo taon-taon o mula sa mga advertisement. Hinihiling mo kay Weber na gumawa ng isang bagay na hindi pa niya nakuha noong una. Paanong hindi iyon nakakaabala sa kanya? Nang marinig siya ng mga bisita, awkward silang tumingin sa paligid. Nanood lamang sila ng mga karera bilang pagpapakita ng kayamanan. Wala sa kanila ang talagang nakakaalam ng panloob na gawain ng industriya. Nalulungkot si Weber nang malaman na iniligtas siya ni Justin mula sa magiging isang napaka-awkward na pagtanggi. Mr. Gibson, mukhang pamilyar ka sa F1. Humanga si Weber. Nagkibit balikat si Justin. Ito ay karaniwang kaalaman. Nagdilim ang mukha ni Gareth. Parang sampal sa mukha dahil siya ang nagpakilala kay Weber bilang matalik na kaibigan. Naintriga si Marian. Tumingin siya kay Justin at pinag-isipan kung paano niya nalaman ang impormasyong tulad nito. Mabilis na idinagdag ni Weber. Maaaring hindi ako nakatanggap ng premyong checking ngunit hindi rin ako mahirap. Paano kung tumaya tayo ng tig-100,000 dolyar at kahit sino pa ang manalo, ibibigay natin ang lahat ng pera sa mga nangangailangan. Sapat na ang 200,000 dolyar upang makapagtayo ng paaralan para sa mga nangangailangan. Lumingon si Justin para harapin si Marian. Mahal, ang tawag mo. Sumimangot si Marian. Gawin mo, kailangan mong gawin ito. Maaari tayong magtayo ng 2 paaralan sa mga bulubunduking lugar na may 200,000 dolyar. Halos madapa si Justin sa sarili niyang mga paa. Akala ko ba ayaw mo akong makipagkarera? Iyon ay bago ang donasyon ay nasa linya, walang pakialam na sabi ni Marian. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin. $200,000 is nothing to you. Bakit hindi ka mag-donate sa halip na ako? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Ang pera ko ay para mamuhunan sa aking negosyo. Ikaw ay tumataya gamit ang sarili mong pera. Napabuntong hininga si Justin. Sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig nitong sabihin. Ang kanyang pera ay kanya at kanya lamang habang ang kanyang pera ay libre para magamit niya. At saka, maganda ang motibo. Isang karera na may dayuhang tsuper para tumulong sa mga mahihirap. Nakipagkamay si Marian. Alam kong magiging ligtas ka kaya pumunta ka na lang. Naiinggit ang mga bisita nang makita silang napaka-lovey-dovey. Si Gareth ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga mata ay nagdilim nang makita niya ang paraan ng pagtrato ni Marian kay Justin. Ibang-iba ito sa paraan ng pakikitungo niya sa kanya. Sa huli, sumang-ayon si Justin sa isang karera ng pawanggawa. Dapat ay may pagtatanghal ngayong gabi ngunit naantala dahil mas kaakit-akit ang isang karera. Ang kurso ng karera ay itinakda sa Beltway sa paligid ng villa. Dahil pagmamayari ng Nigel clan ang buong lugar na ito, nagawa nilang harangan ang mga kalsada mula sa paggamit. Naisip ni Justin sa kanyang sarili, sa palagay ko ang pinakamagandang bagay tungkol sa pagiging isang mataas na status na opisyal sa Zenica ay literal na nagmamaneho sa mga kalsada na parang pagmamayari mo ang mga ito. Upang hayaan ng lahat na panoorin ang karera, ang mga kawani ng villa ay nagpadala pa ng mga koponan upang i-record ito ng live sa isang helicopter, na pagkatapos ay ipinadala sa malawak na screen ng telebisyon. Ang kotse ni Weber ay isang dilaw na Ferrari 458 na ini-sponsor ni Gareth. Ito ay isang two-door sports car na may V8 engine na inilabas 3 taon na ang nakakaraan. Ito ay may mas mataas na CC kaysa sa McLaren ni Justin ngunit ang kanilang pangkalahatang pagganap ay medyo magkatulad.
Sa sandaling handa na sila, ang putok mula sa panimulang linya sa tunog ng isang putok ng baril. Vroom! Vroom! Ang makina ng Ferrari ay umungal na may dilaw na flash at tumilapon sa track. Samantalang si Justin ay medyo mabagal dahil hindi siya propesyonal na sinanay, ngunit hindi nagtagal ay napabilis niya at nakapantay si Weber. Bumalik sa bulwagan, ang lahat ay nag-ingay nang tumitig sila sa live transmission na naitala sa pamamagitan ng helicopter. Tanging ang mga mula sa mga pangunahing angkan ang maaaring maglaro ng isang esport na tulad nito dahil ito ay isang aktibidad sa pagsunog ng pera. Si Marian ay nakatayo sa gitna nila na kinakabahan at binalot ng mahigpit ang blazer sa kanya. Ngayong wala na si Justin sa tabi niya, nagsimula na siyang magsisi na pinakawalan siya. Malamig ang pakiramdam na tumayo sa isang silid na may mga estranghero sa paligid niya. Sa sandaling ito, lumakad ang isang server na may dalang tray ng cocktail sa isang kamay. Ngumiti siya at nagtanong, "Miss, may gusto ka bang inumin?" Bahagyang umiling si Marian, hindi naman talaga siya manganginam. Tumango ang server at nilagpasan siya. Bigla, parang nabadtrip siya dahil sa kanyang high heels at nahulog kay Marian. Hindi nakalayo si Marian sa oras at nakatanaw lamang siya habang ang hanay ng mga inumin ay nahulog sa kanyang damit. "Ah! I'm sorry. Nagawa ng server na panatilihing balanse ang sarili sa pamamagitan ng paghawak kay Marian. Humingi siya ng tawad. "I'm sorry, miss. Bago lang ako dito at hindi ako sanay magsuot ng high heels, patawarin mo ako." Kumunat ang noo ni Marian sa kanyang basang damit. Nakadikit ang tela sa balat niya at amoy alak siya mula ulo hanggang paa. 949. Tatanungin na sana niya kung bakit ang isang baguhan na tulad niya ay papayagang magtrabaho dito nang walang maayos na pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, ipagpalagay na ang Nigel clan ay magtatalaga ng mga bihasang waiter sa isang event na tulad nito. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili nang makitang iiyak na ang server. Nahulaan ni Marian na siya ay mga 20 taong gulang at ganap na walang karanasan. Kaya sabi niya, "Okay lang. Sabihin mo lang sa akin kung saan ang washroom." Mabilis siyang hinatid ng server. "Hayaan mo akong dalhin ka doon. Makakahanap ako ng malinis na damit na mapapalitan mo." Napatingin si Marian sa screen. Kakasimula pa lang ng karera kaya aabutin pa ng 10 minuto si Justin bago siya matapos. Naisip niya na hindi siya mahihirapang hanapin siya kahit hindi niya dala ang phone niya. Sa ilalim ng pamumuno ng server, hinabi nila ang karamihan at naglakad sa isang pulang pinto na gawa sa kahoy. Ang koridor ay pinalamutian ng kaakit-akit na estilo at natapakan nila ang malambot na mga carpet na patungo sa washroom. "Miss, please enter. I'll get you a new set of clothes," paumanhin niyang sabi. Magalang na tumango si Marian at pumasok sa banyo. Sa sandaling pumasok siya dito, itinaas ng server ang kanyang ulo at ang kanyang mga inosenteng mata ay nagdilim, isang malamig na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Napuno ng mahinang lemon smell ang washroom at dahil high-class na villa ito, oras-oras na nililinis ang washroom para walang bahid ng dumi sa paligid. Nagulat si Marian nang makitang walang tao dito ngunit inakala niyang wala talagang kailangang pumunta sa washroom dahil kasi simula pa lang ng party. Sa katunayan, mas madali para sa kanya na maglinis sa ganitong paraan. Hinubad ni Marian ang blazer at sinimulang linisin ang kanyang mga braso. Kumuha siya ng ilang tissue para panasan ang dami ng cocktail na kaya niya mula sa kanyang damit. Nang siya ay abala sa paglilinis, isang pulang silhouette ang nagpakita sa salamin. Ito ay isang batang babae ngunit siya ay parang kakaiba sa kanyang edad. Nakasuot siya ng low-cut na red dress, maikli ito at nakapulupot ito sa kanyang kurba. Nagulat si Marian. Ang babaeng ito ay lumitaw ng walang kahit isang tunog. "Napakakinis ng balat mo." Nakangiti siya ng nakakatuwang. Tinakpin ni Marian ang kanyang dibdib, nakaramdam ng kaunting takot. "W, sino ka?" Pumadjejek ang babae. "Hindi mo ako nakikilala." Sumimangot si Marian at umiling. "Kilala kita." Ngumiti siya ng masama. "At mas kilala ko ang asawa mo." Namulat agad siya, wala dito ang babaeng ito na may magandang intensyon. Subconsciously, she made her way to the exit.
Anong gusto mo? Sinubukan ni Marian na manatiling kalmado. Lumapit ang babae at gumuhit ang malupit na ngiti sa labi. Ang aking mahal na anak ay labis na interesado sa iyo. Siya ay nagsikap ng husto ngunit nabigo pa rin. Bilang kanyang ina, kailangan kong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Anak. Bulong ni Marian at sumigaw nang may maalala siya. Ikaw si Carmela. Napakatalino na babae, hindi nakakagulat na gusto ka ni Gareth. Ngumiti si Carmela nang may pag-ibig. Hindi pwede. Napaatras si Marian ng ilang hakbang. Patay ka na sana. Ang babae ay mukhang isang mature na babae ngunit ang kanyang pisikal na anyo ay isang binibini. Paano siya naging patay na si Carmela? Ang matandang Carmela ay patay na. Ako ay isinilang na muli. Natakot si Marian at tumakbo siya patungo sa pinto ngunit nakaharang siya ng isang figure. Ikaw pala. Bakit, ayaw mo ba talaga akong makita? Sabi ni Gareth habang nakangiti. Sa wakas ay naunawaan ni Marian na ang lahat ng ito ay nakaplano na sa simula pa. Hindi nakakagulat na binuhusan siya ng mga cocktail ng server at dinala siya sa isang bakanting banyo. Ang lahat ng ito ay isang setup. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin, babalik si Justin. Relax, matatapos na tayo. Sabi ni Gareth habang papalapit siya. Mabagal lang na umatras si Marian. Kayo. Papatayin kayong lahat ng asawa ko kung maglakas loob kayong gumawa ng kahit ano sa akin. Haha, tumawa si Carmela. So ano? Mamamatay tayo sa kanyang mga kamay anuman ang mangyari. Kaya sa halip na walang makuha mula rito, bakit hindi gawin ang pinakamahusay sa isang sirang sitwasyon? Namutla si Marian, hindi niya inaasahan na magiging ganito siya. Sinimulang tanggalin ni Gareth ang kanyang korbata at blazer. Marian. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Huwag kang mag-alala, kailangan ni Justin ng kahit 10 minuto pa para mahanap ka rito. Pero bago mangyari iyon, hayaan mong bigyan kita ng espesyal na bagay. Dahan-dahang umatras si Marian sa isang sulok at mabilis na umiling. Ikaw. Hindi mo magagawa ito. Hindi mo ito magagawa sa akin. Why not? Kayang-kaya ng bastos na yan, bakit ako hindi? Ikinulong siya ni Gareth sa kanyang mga braso at lumapit sa kanya. Humajejek si Carmela sa gilid. Anak, kailangan mong magmadali para makaalis ako pagkatapos kong masiyahan sa palabas. Lumingon si Gareth at ngumisi. Nay, pinaplano kong hintayin na dumating si Justin bago ako mag-climax. Kaya dapat dahan-dahan kong i-enjoy ito. Hehe. Kung ganun, hihintayin kita. Sumenya si Carmela patungo sa labasan. Ang server ay tumakbo at sinabi sa isang magalang na paraan, Madam, ano ang iyong mga order? Nasaan si Gilmore? Darating si Ministro Nigel sa loob ng 5 minuto, sagot niya. Ang mga mata ni Carmela ay kumikinang sa pananabik. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sumenyas na umalis na siya. Kasabay nito, si Marian ay nakulong sa mga bisig ni Gareth nang walang magawa. Napasigaw siya nang lumapit si Gareth. Hindi mo magagawa ito. Ikaw ay aking. Akin. Tumigil si Gareth at ngumisi. Ikaw. Ano? Sabihin mo. Nako. Ang mga mata ni Marian ay napuno ng luha habang nakatingin sa baluktot na lalaki sa kanyang harapan. Si Carmela ay nakatayo sa tabi ng pinto, isang flash ng lason ang tumawid sa kanyang mga mata. Anak, huwag kang mag-alala sa kanya. Sinusubukan lang niyang i-drag. Huwag maniwala sa anumang sinasabi niya. I think so. Ngumuso si Gareth. Alam kong magaling ka sa mga manloloko, ikaw ang Samire sa angkan ng Shu mula sa Stonegate at ang angkan ng Zeng sa Central City. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking kaligtasan. Kahit nahalayin kita, si Justin ay walang kapangyarihan sa piling ng aking ama. Pagkasabi noon, sinubukan niyang halikan ang labi ni Marian. Natigilan si Marian at nagawang makatakas sa pamamagitan ng paggapang sa ilalim niya. Sinusubukan mong tumakas. Sa isang iglap, hinawakan na ni Carmela ang pulso ni Marian bago pa man siya makapag-react.
Hindi makapaniwalang tumingin si Garrett sa kanyang ina, kailan siya naging napakalakas at mabilis. Ngunit mabilis siyang nagambala ni Marian. Mahal na Marian, maglaro ng mabuti kung hindi ay hindi gagawin ng aking ina. Tumawa si Garrett at tumalon sa kanya. Hindi. Ako. Ako ang kapatid mo. Sa huling sandali, sinigaw ni Marian ang kanyang sikreto. Natigilan si Garrett at gulat na tumingin sa kanya. Naasar si Carmela sa paghahayag. Garrett, anong ginagawa mo? Gawin mo. Bakit ka nag-aalangan? Umiling si Marian at tumingin sa kanya na may luhang mga mata. Sinasabi ko ang totoo. Huwag kang makinig sa kanya. We're related. Nanatiling naninigas si Garrett na parang natama ng martilyo ang kanyang kamalayan. Garrett, sigaw ni Carmela. Ano ang pinag-aalangan mo? Babalik si Justin anumang minuto ngayon. Umalis dito si Garrett at umiling. Namula ang mukha niya sa galit. Are you trying to trick me? My sister. Haha. Kailan ba nanganak ang mama ko ng kapatid? Idiot mo ba ako? Nawala ng gana si Garrett nang ihagis niya ang sarili sa kanya. Lubhang nawala ng pag-asa si Marian. Hindi niya akalain na haantong sa ganito ang gabi niya. Tila naramdaman ang kanyang kawalan ng pag-asa, isang sigaw ng Phoenix ang lumabas mula sa bangle sa kanyang pulso. 950. Isang berdeng ilaw ang sumiling mula sa bangle at nagsimulang palibutan si Marian. Boom! Isang invisible wave ang nagpasabog kay Garrett nang sinubukan niyang hawakan ito. Ah! Masakit na napasigaw siya habang lumipad pabalik sa lupa. Mabilis siyang nahuli ni Carmela bago siya bumagsak sa sahig. Ganun pa man, bumulaga sa kanila ang berdeng fog. Ano? Ay! Yun! Tila umaasal na parang ulap ng ambon ngunit nagliliyab din. Ngunit anong uri ng apoy ang kulay berde? Nagulat din si Marian sa apoy na nagmumula sa kanyang pulso. Ito ay tila napaka-mystical at mahiwagang. Biglang gamulo ang kanyang isipan at naalala niya ang sinabi sa kanya ni Justin kahapon, mahal, isuot mo ang bangle at huwag mong tanggalin. Alam ba niyang mapoprotektahan siya ng bangle na ito? Si Marian ay gamaan at nadismaya sa parehong oras. Bakit kailangan niyang itago ito sa kanya? Bakit hindi na lang niya sinabi sa kanya? Ngunit ang hindi niya alam ay ang bangle ay hindi lamang isang artifact. Sino man sa ibaba ng yugto ng kapigatian ay hindi natukoy ang halaga nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi alam ni Sony ang naang bangle ay espesyal sa kabila nang nakita niya ito noon. Masasabi ni Justin na ang bangle ay may katulad na katangian sa ganyuan tiyang ang bracelet na kayang protektahan ang nagsusuot. Maaaring nagmula pa ito sa dakilang sinaunang panahon. Kaya sa halip na sabihin sa iba at manghingi ng takot, mas gugustuhin niyang isuot ito ni Marian bilang proteksyon. Ang Feng Xiang bangle ay matrigger sa tuwing nakaramdam ng pananakot ang may suot. Gareth, ayos ka lang ba? Hinawakan ni Carmela ang kanyang anak at nag-aalalang nagtanong. Pinunasan ni Gareth ang mga mantsa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig at dumura, ayos lang po ako, Nay. May mali sa asong iyon. Alam ko na alam ni Justin na mangyayari ito. Kung ganoon, paano ako lalapit sa kanya? Mukhang balisa si Gareth. Si Carmela ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sa isang pulang flash, siya ay nagpakita sa harap ni Marian. Ang berdeng apoy ay binawi ang sarili ngunit agad na nagpaputok muli ng matukoy ang isang papasok na banta. Lalong tumindi ang apoy nang lapitan siya ni Carmela. Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang bangle sa kanyang harapan. Ang mga kamay ni Carmela ay nilamon ng apoy. Nararamdaman niya ang mga heatwave na lumalabas dito na parang lakas ng protective coat. Boom! Gamaan ang loob ni Marian nang malaman na hindi siya nasaktan ngunit hindi pa siya naglakas loob na pakawalin pa siya. Kasabay nito, humina ang berdeng apoy at bumalik sa bangle. Damn it! Ang bangle niya ang nagkakagulo. Hindi rin ako makalapit. Kinagat ni Carmela ang kanyang mga ngipin. Lalong nababalisa si Gareth habang lumilipas ang oras. Nay, kulang ang oras. Babalik na si Justin. Di ba sabi mo paprotektahan ako ni Dad? Nasaan siya?
Pinandilatan ni Carmela si Marian nang may hinanakit at hinaplos ang kanyang mga pisngi. Sigurado akong nandito na siya. Makikita mo siya kapag umalis ka dito. Tumango si Gareth. Sige, anong gagawin natin sa kanya? Ngumisi si Carmela. Bakit mo siya pinapahalagahan? Hindi mo pa siya nakitang pumasok sa banyo. Naintindihan naman agad ni Gareth at ngumisi siya habang tumatango. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Tumawa si Carmela at nawala sa paningin. Tinitigan ni Gareth ang ngayon ay walang laman na koridor. Hindi pa rin siya sanay sa mga bagong kakayahan nito. Pumasok siya sa banyo at sinulyapan si Marian na nakakaramdam pa rin ng kaba. Nakangiting kinuha niya ang kanyang korbata at suit, nagbihis at umalis sa lugar. Bumigay ang mga paa ni Marian nang lumabas si Gareth sa banyo. Napasandal siya sa pader ng tuluyang hingal na hingal. Bago iyon, dalawang sports car ang dumaan sa highway sa labas ng Millennium Villa. Kakaalis lang nila sa mga panlabas na track ng karera at papasok na sa huling pagliko. Mahirap pa ring matukoy ang mananalo dahil dalawa lang ang sasakyan sa isang malaking racetrack. Bukod pa rito, walang pakialam si Justin na manalo dahil kailangan niyang ibigay ang pera sa alinmang paraan. Gusto lang niyang manalo para mailigtas ang mukha. Sa wakas, pagkaraan ng 1 minuto, magkasabay na tumakbo ang mga sports car sa finish line. Nagpalakpakan ng mga bisita para sa kanilang tagumpay. Sinimulan ng mga tao na palibutan si Justin upang batiin siya. Samantalang ang iba ay natatakot sa kanya na nabalitaan kung paano niya pinatay ang dalawang mas mataas sa angkan ng Gibson kahapon. Nakipagkamay si Weber kay Justin at bumantong hininga. May gusto ako, Mr. Gibson. Paano mo nagagawang magmaneho ng napakahusay kung hindi ka profesional na magkakarera? Napangiti si Justin. Bakit ka nagdadrive? Sasabihin ko na ginagawa ko ito para sa aking karera ngunit ito ay talagang para sa pera, matapat na sagot ni Weber. Isang maliit na ngiti ang pinakawala ni Justin. Nagmamaneho ako upang manatiling buhay, kaya ang aming layunin ay ganap na naiiba. Natarante si Weber sa kanyang pahiwatig ngunit tumango siya. Kasunod nito, pareho silang sumulat ng tseke para sa kanilang donasyon upang markahan ang pagtatapos ng karera. Bumalik si Justin sa bulwagan at hindi mahanap si Marian. Sa kanya napagtanto na nawawala rin si Gareth. Nanlamig ang kanyang tingin at dama po ang kanyang mga mata sa pinto sa kaliwa ng bulwagan kung saan palabas si Gareth. Napatingin ang mga bisita sa kanya at pinanood siyang umakyat sa stage. Nakipag-usap si Gareth sa pamamagitan ng mikropono, mga mahal kong bisita, mukhang nag-enjoy kayong lahat sa charity race. At kasama niyan, simulan na natin ang party na ito. Umani ng palakpakan mula sa mga tao ang kanyang talumpati. Nagsimulang tumugtog ang musika at lumabo ang mga ilaw habang dumaan ang mga mananayaw sa bulwagan. Opisyal na nagsimula ang party. Si Gareth, ang organizer ng party ay umupo sa front table pagkatapos ng talumpati na parang walang nangyari. Ginamit ni Justin ang kanyang banal na sentido upang maghanap sa bulwagan at ang kanyang mukha ay dumilim habang siya ay nagmamadaling lumakad patungo sa pinto kung saan si Gareth ay nag-walk out kanina. Naglakad siya papunta sa koridor at nakita niya si Marian na naglalakad palapit sa kanya. Suot niya pa rin ang blazer niya at sa ilalim nito ay may bahid ng alkohol na damit. Ang kanyang mga mata ay namumula at siya ay naglalakad na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Nadurog ang puso ni Justin ngunit hindi siya naalarma. Nakita niyang darating ito pagkatapos ng lahat. Nagawa mo bang sabihin? Tanong ni Justin. Itinaas ni Marian ang kanyang ulo at tumingin sa kalmado at magiliw na lalaki. Nakita mo ba na darating ito? Mataimtim na tanong niya. Ginamit nilang dahilan ng takbuhan para ilayo ka sa akin at kusa kang nahulog para mawalan sila ng bantay. Hinayaan mo akong gawin ang lahat ng gusto nila sa akin dahil alam mong magiging maayos ako sa bangal na nagpoprotekta sa akin, tama ba ako? Napabuntong hininga si Justin. Akala ko susubukan niya ang isang bagay ngunit umaasa ako na hindi ito masyadong idiotek. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Baka naghanda siya ng isa pang bitag, malamig na sagot ni Marian. Dahil alam kong hindi mo siya makikilala kung alam mo, napabuntong hininga si Justin.
Umaasa lang ako na makikita mo siya at alam kong ligtas ka. Ikaw ay isang malupit na tao, bulong ni Marian. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kahit ngayon ay itigil mo na ang pagnanasa mo. Hindi ako. Lumingon si Marian. Walang magawang ngumiti si Justin. Pwede mong magsinungaling sa sarili mo at sa lahat ng tao dito sa mundo pero hindi mo magagawang magsinungaling sa akin. Nagpapanggap ka na wala kang pakialam pero sigurado akong may pakialam ka pa rin sa kanila. Gusto kong maunawaan mo na hindi maliligtas si Gareth. Kung galit ka sa kanya, tatapusin ko ang buhay niya. Baliw ka ba? Patayin mo siya. Paano ka titira sa Central City o kahit sa Zenica? Bulalas ni Marian. Napangiti si Justin. Ang konsiderasyon ko lang ay ang kaligayahan ng asawa ko. Masasaktan ba siya? Magagalit ba siya sa akin? Magiging trauma ba siya? Yun lang ang mga bagay na concern ko. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.